of the nation. Ginoo ko. Sus! Bulikam ang pagragasa ng lupa mula sa bundok patungong kalsada sa Barangay Manipis, Talisay City, Cebu, pasado alas 5 kaninang umaga. Pabuti na lang at nakaiwas sa mga dumaraang motorista. Dahil sa landslide, hindi madaanan ng Cebu-Toledo Wharf. Agad nagsagawa ng clearing operations ang DPWH. Ayon sa mga otoridad, ang pagguho ng lupa ay dulot ng paglambot ng lupa dahil sa mga pag-ulan sa lugar. Bago ngayong gabi, 3 ang napaulat na sugatan sa sunog sa Barangay Pleasant Hills, Mandaluyong. 2 linggo bago magpasko. Alamin ang latest sa live report ni Jamie Santos. Jamie. Atom 10:22 ngayong gabi nang ideklara na ng Bureau of Fire Protection na fire out na nga ang sunog na tumupok sa mga kabahayan dito sa Pleasant Hills, Mandaluyong City ngayong gabi. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog. Nagngangalit ang apoy sa bahaging ito ng Barangay Pleasant Hills, Mandaluyong batay sa drone video ni Christopher Manzon ng Kapasigan Fire Volunteers. Kahit gabi na, nagkulay kahel ang langit sa laki ng sunog. Makapal din ang usok. Pasado alas 6 ng gabi sumiklab ang sunog. Umabot ito sa ika-5 alarma. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na mga bahay. Sunod-sunod ang dating ng mga bumbero. Pero ang hinaing ng mga pamatay sunog, mahina ang tubig sa hydrant malapit sa nasusunog na residential area. Pati ilang residente nagtulong-tulong na sumalok at mag-igib ng tubig para malagyan ng fire truck. Tolong-tolong po. Isang residente rin sa kalapit na townhouse ang pinahintulutan ng mga bumbero na kumuha ng tubig sa kanyang water tank. Atom, sa covered court ng barangay, pansamantalang mananatili yung ilang pamilyang naapektuhan ng sunog nga dito sa Pleasant Hills. Tapos, Atom, sabi nga ng panayam natin sa Fire Chief ng Mandaluyong City, tinatayang nasa 1 million pesos ang halaga ng pinsala ng sunog dito nga sa mga kabahayang natupok ng sunog dito ngayong gabi. At 3 ang naitalang injured ng dahil sa sunog. At yan ang latest mula rito sa Mandaluyong. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Jamie Santos. Plunder o pandarambong? Naharap sa asuntong yan si Vice President Sara Duterte. Ugat ng reklamo ang umano'y pagwalda sa mahigit 600 milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. May report si Salima Refran. Mula nang gisahin ng Kamara, umiwas sa pagsagot si Vice President Sara Duterte kung paano ginastos ang 612.5 million pesos na kabuang confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. I will forgo the opportunity to defend the OVP budget proposal of fiscal year 2025 a question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal. Pati na sa mga questionabling acknowledgement receipt ng mga tumanggap ng confidential funds gamit ang mga gawa-gawa umanong pangalan tulad ng Mary Grace Piatos. I cannot explain confidential funds because it will entail explaining intelligence operations. Pero nitong Oktubre, may sinagot ang bise tungkol sa pinanggamitan ng confidential funds ng DepEd. Isa sa mga pinaggamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng Department of Education. Hindi lang sa laptop Kanina, dala ng mga civil society leaders sa Ombudsman ang sandamakmak na mga dokumento para sa paghabla ng plunder, graft, malversation at bribery kay Vice President Sara Duterte. Chief of Staff niyang si Attorney Zulaika Lopez, tagapagsalitang si Attorney Michael Poa, dating Vice Presidential Security and Protection Group at ilang mga taga-OVP at DepEd. Bukod kay VP Sara, 15 iba pa ang inireklamo. Her indiscriminate misuse of public funds without fear of accountability is outright criminal and a perfect example of the betrayal
of public trust. Yung confidential fund, kahit sinasabing confidential, may malinaw na parameters kung paano ito ginagastos. Hindi po ito kitty fund ng mga politiko. Nakalakip sa reklamo ang report ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-imbestiga sa confidential funds ng BICE. Pinasisilip din nila sa Ombudsman ang bank accounts ni Duterte para matuntun kung saan talaga napunta ang confidential funds. Paano siya nakikinabang sa mga pondo na dumaloy sa bank accounts ni VP Sara. So magandang magkaroon ng disclosure mula sa Anti-Money Laundering Council. Galit po tayo sa nanggagamit, galit po tayo sa kasinungalingan, galit tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Walang politika dito. I-evaluate ng Ombudsman ang reklamo bago isalang sa fact-finding investigation. Si Atty. Powa na hindi pa raw natatanggap ang opisyal na kopya ng reklamo, umaasa raw na magiging impartial at objective ang pagsusuri ng Ombudsman. Makikipagtulungan daw siya sa investigasyon at tiwalang mapapatunayang walang basihan at hindi suportado ng katotohanan o batas ang mga aligasyon. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Vice President Duterte at iba pang inireklamo. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isa pang inihabla ng plunder o graft ngayong araw si Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo at ang kanyang asawa. Napunta raw kasi sa kumpanya nila ang mahigit 1 bilyong pisong halaga ng infrastructure projects. Sagot ni Momo, walang conflict of interest. May report si Sandra Aguinaldo. 1.4 billion pesos na halaga na infrastructure projects ang napunta umano sa Surigao La Suerte Corporation na pag-aari umano ng pamilya ni na Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo at asawang si Tandag City Vice Mayor Eleanor Momo. Sa General Information Sheet ng kumpanya sa Securities and Exchange Commission, kasama ang pangalan ni Congressman Momo bilang direktor at stockholder mula 2019 hanggang 2022. Kanina, inireklamo ang mag-asawa sa ombudsman ng plunder at graft. Kinuwestiyon kasi ng mga naghablang pari at pribadong individual ang pagkamit nila ng mga proyekto gayong si Momo ay chairman ng House Committee on Public Works at co-chair ng House Infrastructure Committee. There is a problem because conflict of interest. Ba't niyo inalaw ang family corporation ng isang congressman na magkaroon ng ganitong bilyon na awards? Vice Chair pa si Momo ng Appropriations Committee kaya kabilang sa House Contingent sa Bicameral Conference Committee na mag-aaproba sa 2026 National Budget. Can you just imagine, billions ang nakuha kong ebidensya, pero member siya ng BICAM. Tinukoy rin sa reklamo na treasurer ng Surigao La Suerte si Vice Mayor Momo at may posisyon din ang mga anak nila. Corporate Secretary si Provincial Board Member Melanie Momo Guno, Director si Councilor Robio Jr. Sina Ruel at Romel naman ang managing officers at pumirma para sa kumpanya. Sa isang pahayag, itinanggi ni Representative Momo ang mga aligasyon ng conflict of interest. Matagal na raw silang nag-divest sa Surigao La Suerte. Wala rin daw ginagawa negosyo ang kumpanya sa kanyang distrito. Politically motivated daw ang akusasyon at pakanaraw ng mga kalaban niya sa politika. Sasagutin daw nilang pamilya ang mga paratang sa tamang forum at panahon. Gaya ni Momo, idinadawit din sa maanomalyang infrastructure projects si dating Representative Zaldico na naharap sa kasong malversation at graft kaugnay sa mga ghost flood control projects ng SunWest Corporation sa Oriental Mindoro at hiwalay ring reklamo sa DOJ kaugnay naman sa flood control project sa Bulacan. Ngayong araw ang deadline para sa counter affidavit ni Ko at pagkatapos submitted for resolution na ang reklamo. Pero nasa abroad pa rin siya kahit kanselado na ang passport. Hiniling na ng NBI sa Interpol na ilagay sa red notice alert si Ko. Ito po ay under evaluation pa. Ang huli naming na-check is actually being evaluated by the Notices Diffusion Task Force in terms of its form and substance.
Sa pagsisilbi ng search warrant ng NBI sa condo unit ni Ko sa Taguig kahapon, nakakuha sila ng mga dokumentong konektado sa flood control projects. May mga nakuha ring pera, pero hindi raw isinasantabi ng NBI ang posibilidad na planted ang mga dokumento. We adhere to the principle of thoroughness and legality, and hindi naman po agad tayo naniniwala hook, line, and sinker. Kinakailangan dumaan sa masusing pag-evaluate kung ito ba ay itinanim lang o talagang genuine ang kanilang presence doon sa area. Muli namang bumisita sa DOJ si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Binigyan na siya ng provisional admission sa Witness Protection Program. Para tuluyang makapasok sa WPP, kailangan niya isauli sa gobyerno ang perang kinubra o manumula sa flood control projects. Nauna nang nagsauli ng 110 million pesos si Alcantara at may isasauli pang nasa 200 million pesos. May provisional admission na rin sa WPP si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Under evaluation naman ang application ni na dating DPWH Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa bagong taon, may aasahang bagong singil sa bill ng kuryente. Inaprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang paniningil ng 3.71 centavos per kilowatt-hour na Green Energy Auction Allowance. Makikita yan sa bill ngayong Enero. Transco o National Transmission Corporation ang nag-apply para sa pangongolekta nito na layong maibalik ang investment ng mga producer o developer ng renewable energy tulad ng solar, power at wind energy sa ilalim ng Green Energy Auction Program ng pamahalaan. Arestado sa Pampanga ang isang Chinong sangkot sa umano'y pagbebenta ng mga substandard na plywood. Iniimbestigahan naman sa Mandaue, Cebu ang pagpaslang sa isang CPA lawyer na konektado sa Bureau of Internal Revenue. May spot report si Darlene Kai. Sa pool sa videong ito sa Mandaue, Cebu, ang motorsiklong may dalawang sakay na tinabihan at binaril ang katabing itim na sasakyan. Muntik pang natumbang motorsiklo ng mga salarin habang tumatakas. Lula ng tinambangan sasakyan ng 54 na taong gulang na lalaking CPA lawyer at examiner sa BIR na papunta noon sa trabaho. Dead on arrival siya sa Mandaue District Hospital. Nag-iimbestiga ng pulisya pati ng binuong Special Investigation Task Group o SITG na kinabibilangan ng ibang regional units at national support units. Walay threat nga na-receive ang family, but we do not know na mismo sa ato ang victim. So that's one way na ato sa puli-check ang iyahang mga electronic devices kung like, sa iyang cellphone kung naba siya threat. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo pati na ang posibleng kinalaman ng negosyo ng kanilang pamilya. Sa iyang business, sa iyahang work life, and also sa iyang personal. So as to motive, dili pa na nato makuha pa karon kay magdepende pagyud sa unsang pagyud ang mga evidence. Kahit naka-helmet ang mga salarin, tiniyak ng PNP na maaaring makatulong ang nakuha nilang CCTV footage para matukoy sila. Mahigit 7,000 pirasong substandard umanong plywood ang bestado ng mga otoridad na nagpatupad ng search warrant sa isang bodega sa San Simon, Pampanga. Mahigit 6 na milyong pisong halaga ng mga diligtas na plywood na ayon sa CIDG ay walang clearance mula sa DTI Bureau of Philippine Standards. Nadiskubre rin sa lugar ang isang improvised shotgun o sumpak at 4 na slugs ng 12-gauge ammunition. Naaresto ang 48 anyos na Chinese national na naabutan umunong nagbebenta ng mga ito. Wala pa siyang pahayag. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Di bababa sa 6 sugatan sa nahulikam na pagsabog malapit sa San Francisco sa Amerika. Animoy binomba ang lugar sa lakas ng pagsabog na nakuna ng doorbell camera ng isang bahay. Ayon sa mga bumbero, 2 bahay at isang workshop ang napulbos. Batay sa local report, sinabi ng isang power and gas utility na natama ng isang third-party construction crew ang kanilang tubo ng gas sa ilalim ng lupa. At nangyari ang pagsabog kahit na isolate na nila ang nasirang tubo. May sariling atake sa trend na ito si Dennis, complete with paglambitin. Pero ang twist ay nahulog! From one D to another D, Dustin Yu. Busy as a bee lately ang XPBB Celebrity Collab housemate dahil sa Metro Manila Film Festival entry na Love You So Bad.
at sa kanyang matagumpay na solo pan meet. Kaya ang bestie niyang si David Licauco, namimiss na raw siya. Feeling guilty tuloy si Dustin. Sabi ko, nakita ko yung interview niya. Sabi ko, if there's something na parang may nafe-feel siya, you can talk to me anytime. I mean, sabi ko, sorry, David, bro, sorry. Bawi ako. Promise, pagtapos nito, babawi ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. 13 days na lang, Pasko na. Kung magagawi sa Maynila, pwedeng mag-escapade sa Pasig River Esplanade. Hitik sa mga food stall at aktibidad, pinakinang pa ng light show sa Jones Bridge. Tara at mamasyal sa report ni Von Aquino. Busog na ang mata sa view, busog pa ang tiyan sa food bazaar sa Pasig River Esplanade. Mula Pinoy street food tulad ng ihaw-ihaw, kwek-kwek at sa malamig, mapakamsam nida sa Korean street food. May Indian food pa. Maraming pagpipilian depende sa panlasa. Hindi rin mawawala ang bibingka at puto bumbong na bida tuwing Kapaskuhan. Para sa kids at heart, pwedeng magrenta ng go-kart at tumalon-talon sa trampoline. Kinaliwan din ng mga namamasyal ang mga mascot. May mga tindahan din ng panregalo. Kahit sino, pwede mamasyal. Meron pang ang galing Mindanao. Yung solemn po, tsaka yung access ng food po, tsaka the view also po. And yung amoy po, hindi po siya masangsang, hindi po maganda po yung lugar po talaga. Dito rin ginanap ang formal na pag-turnover ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industries Incorporated ng Jones Bridge Light Show Project sa Manila LGU. Matapos ang turnover, nagkaroon ng makulay na light show sa Jones Bridge. As we turn over this project to the steward of the city government, we do so with the confidence that it will continue to shine brightly for years to come, uplifting the spirit of our fellow Manila. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.